nga bulilyaso na naman to. Hindi pa nga tayo tapos doon sa issue ng doon sa budget, doon sa nakawan sa budget ng kamera. Nako, hindi eto na naman. Patay tayo talaga. Alam mo dito sa dito sa bansa natin meron ata silang contest Paramihan na makakulumbat. Hindi, totoo sa tingin ko paramihan sila makukulimbat dito sa gobyerno natin hindi papatalo Sabi siguro nung executive branch. Ang lagay kayo lang, ganun. Hindi ba pwedeng lahat tayo may blessings? Parang ganun na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Naku, kakatakot naman ito. Talagang ubus na ang pera ng bayan. Hindi, alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo sa dami-dami ng pera ng gobyerno natin, sa dami-dami ng nalulustay na pera ng gobyerno natin, sana maganda na buhay ng mga Pilipino, no? Sana maganda na mga kalagayan ng mga health system natin, Sana maganda na ang kalagayan ng ating mga government owned institution, no? Pero wala dahil sa kulimbat ng kulimbat, kaliwat kanan. Tayo ang pinaka-squatter na di ba? Totoo naman tayo ang pinakapangit na masasabi natin na bayan kasi dahil nga sa kaliwat kanan ng kulimbatan Di maganda ito. Ano ba yung pinagsasabi mo, Banat Bay? Hindi, kasi ganire. Alam nyo, meron na naman pong balitang lumalabas ngayon na tila merong isang executive na nakakuha ng isang napakalaking kontrata. Naku po, patay tayo dyan. Tapos, ang siste, in-appoint. Naku po, patay tayo dyan. Talagang matindi ito. O pag-usapan na natin simulan na natin muna dito sa isang balita ng politiko. Ito. Pag-usapan natin tong balita ng politiko. Ayan. A media company, okay. A media company co-founded by former ABS-CBN reporter Jay Ruiz secured 206 million. Naku po, patay tayo dyan. Na kontrata from PCSO. Naku po, jackpot. Gago! From the Philippine charity PCOs in the last quarter of 2024, just months before his appointment. Naku, basahin nga natin to. Parang tumama sa loto si Jay Ruiz. Naku po, halakbakan. Nakantindi nito. Ito ayan na. Ito yun. Ito yung article na yun. Basahin natin tong article na ito Ito daw. According to Politico.com Baka na naman magkamali kayo ng quote Hindi po ako nagsabi. Politico.com. A media company co-founded by former ABS-CBN reporter ka lang. May company ka na ngayon. Ang lupit mo, Brad. Jay Ruiz secured 206 million worth of contracts. Naku po, ang lupit mo. May pag-asa pala kaming banateros na maging mga negosyante. Pambihira. Contracts from PCSO in the last quarter of 2024, just months before his appointment. Digital 8 Incorporated. Naku po. In partnership with the state run Intercontinental Broadcasting Corporation, IBC. Yan yung IBC 13. So, Digital 8, yung pagmamayari niya, sabi dito, at yung IBC 13, won ay 178.5 million contract for the production, television transmission of PCSO. Ba't hindi ba natatransmit yun? Production, ganyang kamahal, 178. Anong klaseng production to? Tapos, transmission of PCSO, Lotto draws, and other games according to notice of award. 178 million. Bakit naging 206? Kasi last year lang, ito naman. A separate notice of award dated December 20 showed that Digital 8 Inc. secured another 27 million for the production and placement of digital promotional videos. Promotional videos? Pucha, AI mo lang yan. Libre lang yan
Ang dali-dali gumawa ng promotional videos eh. Hindi naman, sige, sabi mo na may monthly na bayad. Magkano lang yung monthly? Wala pang 1,000. Di ba? Monthly na bayad. Pero ito, 27 million. Abay, ang lupit. Makapagtayo nga ng production. Banateros Inc. Puro tattoo pala, no? Banateros Inc. Banateros Incorporated. Tapos mapasok tayo sa negosyo, no? Ang laki nito, Brad, oh. Mantakin mo. 206 ang total, oh. Ayan, 206 million worth of contracts. Ang lupit mo. Oh. Bago ma-appoint na communication secretary. Sandali. Napapaisip tayo dito na maigi. Medyo napapaisip ako dito. Ito pa, oh. Ay! May sangkot na vlogger. Pambihira. Oy, ano to? Digital 8 also owns DATV, a free-to-air television channel that began broadcasting in November 2024. Its programming includes content from third-party producers such as Geng Geng Networks led by creator Boss Toyo. Putang ina, shit. Oh. Ano to? Its programming includes content. So, sandali. So, merong content na nanggagaling kay Boss Toyo. O, nilalabas lang niya yun sa social media, YouTube eh. Etong Geng Geng Network, meron daw nilalabas na content. Okay? Through Digital 8, yun yung kanilang parang middleman. Digital 8, kumukuha ng content kay Boss Toyo. Tapos, Digital 8. So, ibig sabihin, puta shit. sorry. Pwede. May pag-asa pala mga banateros dito. Grabe ang kitaan dito ah. So ngayon, taga-produce na ngayon ng content si Boss Toyo para sa Digital 8, para sa IBC. May project. Yung project, magkano yon? 27.52 million itong last December lang. Iba pa yung dito, itong 206. So meron pang 27 million. Nako, patay tayo dyan. Kaya naman pala, di ba may bali-balitan tatakbo ito si Boss Toyo, biglang hindi na tumakbo. Ay, sus, alam na. Kaya naman pala, minsan kino-content din niyang nako. Wala na. Yan ang dapat ipatawag sa camera kung talagang gustong malaman magkano kinikita. Di ba? Kasi alam ko naman yung mga bentahan dun sa niya, di ako naniniwala dun eh. Dun sa mga benta-bentahan niya dun, di ako naniniwala dun. So, naku, dapat, hindi ito, malamang wala namang kinalaman si Boss Toyo dito. In fairness, sa tingin ko, wala naman siyang kinalaman doon sa kinita o itong 27 million na ito. Wala siyang kinalaman, hindi siya ang kausap, yung Digital 8 ang kausap. Pero, wala siyang kinalaman, pero malamang may pakinabang siya. Bakit? Kasi yung programming, nakasulat to, it includes content from third-party producer as Geng Geng Network. So, wala siyang kinalaman do sa deal, pero nakinabang siya. Yun ang sinasabi ng balita. Tanongin natin si Boss Toyo kung talagang nakinabang ba ito si Boss Toyo. Diba? Nakinabang kaya siya sa government project? Malaman natin. Malaman natin yan. Sige, tingnan natin. Hindi, ako, bukas ang aking YouTube channel para dito sa kay Boss Toyo. Kung gusto mo magpaliwanag kung ano kinalaman mo dito. Kasi binanggit ka ng Politico.com. Hindi po ako nagbanggit sa inyo. Si Politico.com, sinasabi dito, sa kontrata mo sa Digital 8, okay? Itong DATV, which is, merong kontrata sa PTB. Not PTB. May kontrata sa gobyerno na umaabot ng 206 million. Okay? Yan daw ang inaabot, 206 million. May kontrata dyan ang Digital 8.
At ang isa sa mga producer, okay, ay kayo daw, Geng Geng Network. Ayan o, nakasulat to. Led by content creator Boss Toyo. Oh. So, ang tanong, ikaw ba ay may pakinabang dyan sa nangyayari? Oh, isang tanong yun. Pero meron pa tayong ibang tanong. Ikaw, J. Ruiz. Yan, ito, dito tayo. Bakit ang kapal ng mukha mo kung totoo ito? Bakit ang kapal ng mukha mo kung totoo ito na ikaw ay merong partnership sa gobyerno na natanggap na umabot sa 206 million. Ayan ha. Yan ang sinabi nitong Politico.com. Sabi, may media company co-founded by former ABS-CBN reporter J. Ruiz, 206 million worth of contract from PCSO. Etong 2024. Kung totoo yan, ang kapal naman ng mukha mo. Tinanggap mo pa talaga yung appointment. Yan yung unang anggulo. Kasi maraming anggulo ito, mga kababayan. Ha? Maraming anggulo to. Ang pangalawang anggulo dito, hindi kaya yung nag-appoint sa'yo ay may pakinabang din? Hindi, ako, nagtatanong lang naman po ako. Hindi kaya yung masasabi natin nag-appoint sa'yo na bilang PCO secretary ay may pakinabang dito sa milyong-milyong kontrata na ito? Kasi parang ang pwedeng maging anggulo o possibility, I'm not saying it is fact, possibility, meron kayong kasunduan. Di umano. O alleged na kasunduan. Doon sa nag-appoint sa'yo. Hindi. Basta, appoint ka, secretary ka, may project ka, pero alam mo na. Kasi sobrang lakas mo, mantakin mo. Nakasara ka na ng kontratang umabot di umano ng 206 million sa PCSO. Tapos ikaw pa ang naging communication secretary. Aba, atindi mo, brad, ha? Kinuha mo na lahat. Hindi mo tiniran si Attorney Claire Castro. Malay mo naman banat bay. Kasi yung mga ganyang bumabaluktot ang prinsipyo sa buhay. Hindi, kasi may banat siya dati. Naalala niyo yung video niya, may banat-banat siya dito kay... Bakit kaya in-appoint ni Marcos si Gadon? Ha? Bakit kailangan ng maraming advisor? Mga ganyan, may mga banat-banat siya kay Marcos noon, di ba? Oh. Tapos ngayon, grabe ko makahimod puwet ni Marcos. Talagang kahit i-deny niya na hindi siya attack dog, defense dog lang daw siya. Kasi hindi naman daw siya umaatake, dumidepensa lang siya. O di sige, di defense dog. Ito si Madam, talagang wala na sa hulog eh. Kahit bumabanat siya dati, ngayon nagbago na ano niya. Kasi pag mga ganyan bumabanat, biglang nagbago, mukhang delicate siya na. Mukhang delicates. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ha? Kasi maraming anggulo dito eh. Marami talagang anggulo makikita nyo dito. Mantakin mo, ikaw na yung nakatanggap ng matinding kontrata, 206 million na hindi naman natin nararamdaman. Nagbago ba? Gumanda ba IBC? Naging masasabi mong dekalidad? Masasabi mong international ang datingan? Makikita mo yan eh. Di ba? Oh, ganun ba? Oh, wala lang, walang nangyari. Parang ano ba to? Ano man nangyayari dito, ha? Parang ganun lang eh, di ba? Hindi natin alam eh. Di ba? Oh, ano kaya sa tingin niyo talagang nangyari dito?